Good day mga lods, so interesado ka rin bang mapanood ang Rain or Shine Elasto Painters versus San Miguel Bermen quarterfinals match up dito sa PBA Commissioner's Cup? So maaari ito na rin ang maging huling laro ni James Yap para sa Rain or Shine Elasto Painters. At matutunghayan din natin sa laro na to ang tapatan ng import na wala pang talo dito sa PBA Commissioner's Cup. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat po. So ayon nga dito sa report ni Sir Snow Badua ng Spin.ph, Rain or Shine versus SMB could be James Yap last as an Elasto Painters. So ayon nga dito sa tapatan nitong Rain or Shine Elasto Painters versus San Miguel Bermen, which is itong San Miguel Bermen nga ay twice to beat advantage ang hawak nito kalaban nga itong Rain or Shine Elasto Painters na nagtapos sa pang-7 sa elimination round. So ngayon ay baka isa ka rin sa magiging interesadong mapanood dito dahil ito nga ay kinukonsidera na huling laro na nga nitong si James Yap para sa Elasto Painters dahil ayon nga dito sa source, baka ito na nga ang last game nitong si James Yap bilang Elasto Painters. Kaya naman kahit limitado na ang minuto ng isang James Yap, alam naman natin kung gaano pa din ito kapopular bilang atleta nga at bilang basketball player. So ayon din dito sa insider na ating nakalap sa loob ng kampo ng Rain or Shine Elasto Painters na hindi na nga magre-renew itong si James Yap ng kontrata dito nga sa Tirique Raymond Yu franchise. Ito nga yung Rain or Shine Elasto Painters kung saan siya nga dito ang main attraction at saka product endorser nga nitong kumpanya ni Tirique Raymond Yu. So nasa kondisyon pa din naman itong si James Yap, ngunit ito nga yung report dito ni Sir Snow Badua ay hindi na nga ito mag-renew dito nga sa Rain or Shine Elasto Painters. So hindi naman siya kasing bilis o agile katulad nga dati nung kabataan pa niya, pero napaka-dedicated naman itong si James Yap sa mga practices, lalong-lalo na alam naman niya kung ano ang kanyang role dito nga sa Rain or Shine Elasto Painters. Kahit nabibigyan nga lang siya ng limitadong minuto dahil yun nga dito sa report din ni Sir Snow Badua, itong si Coach Ying Giao ay ang pinapatrabaho nga nito kay James Yap ay ang mag-develop nga nitong mga batang player ng team. So ngayong conference nga sa katunayan ay nakapaglaro lamang itong si James Yap ng 3 games na mayroong record na 5 puntos at saka isang rebound sa kanyang 9.74 minuto. Ito yung average time na nga niya dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya itong gano'n ito kababa ang nagiging production nga nitong si James Yap. So malayo nga ito nung panahon nga noong kasikatan pa niya sa Sunwig Coffee kung saan nakakuha nga sila ng Grand Slam. So dito nga ay nag-average nga itong si James Yap ng 12 points sa 37.1 shooting, mayroon siyang 4.2 rebounds, 1.3 assist at siya rin ang naging 2014 Governor Cup Finals MVP. So may balita din na itong si James Yap ay gusto nga makabalik para sa Magnolia Chicken Templados kung bibigyan pa nga siya ng chance. So kahit isang game nga lang daw ayon nga sa kanya ay okay na nga siya dito. Siguro nga dito mga lods ay gusto nga nitong si James Yap na magretiro dito sa Magnolia Chicken Templados kung saan siya dito nakilala. At meron din ditong mga balita na interesado din ang Inlex at saka itong Blackwater Bossing sa serbisyo nitong si James Yap. So antabayan na natin ang magiging next ng isang legendary James Yap kung ito ay nakadepende pa rin dito nga sa magiging huling laro nga nila dito sa quarterfinals ng San Miguel Bermen versus itong Rain or Shine Elasto Painters. So itong Rain or Shine Elasto Painters ay isa sa mga pinakamainit na team nga pagpasok dito sa quarterfinals. Kasama nga rin itong San Miguel Bermen, which is itong San Miguel Bermen sa tingin nga natin mga lods ay medyo malakas nga ito sa ngayon dahil lang hindi lang sa twice to beat advantage ang hawak nila, dahil na rin sa pagbabalik
ng 7-time MVP na si John Mar Fajardo, at bukod pa dyan ay naging active na rin itong si Vic Manuel. So ang purpose dito nga itong pag-active kay Vic Manuel ay para suportahan nga itong si John Mar Fajardo, at dito nga sa pagbabantay dito sa import nitong Reno Shine Elasto Printers na si Trey Tradewell, kung saan ito nga ay halimaw pagdating sa mga rebound. At dito naman ay healthy na rin itong si Terence Romeo para sa San Miguel Bearmen, which is malaking treat din itong si Terence Romeo, lalong lalo na pagpasok ito sa quarterfinals. So mapapanood din natin ang tapatan ng mga veteranong gwardiya katulad ni Chris Ross at saka itong si Gabe Norwood. So nandyan din sa San Miguel Bearmen ang napaka-athletic na forward na itong si CJ Perez, which is mahirap nga talaga itong bantayan. So ganun din dito itong bagong import niya ng San Miguel Bearmen na si Benny Boatwright, katulad din ng import nitong Reno Shine Elasto Printers, ay hindi pa rin ito nakakatikim ng talo simula nang pumasok ito dito sa SMB. So ganito rin ang sitwasyon nitong si Tradewell dito nga sa kupunan ng Reno Shine Elasto Printers, na binuhat nga niya itong Reno Shine Elasto Printers at 6 na sunod na panalo nga ang naitala nila. So kapanay-panabik nga ang tapatan ng dalawang kupunang ito, dahil alam naman natin na sila ay nasa winning streak sa ngayon. So kaninong winning streak ang mapapatid sa tapatan ng dalawang kupunang ito, lalong lalo na ngayong nasa playoffs na nga ito. So alam naman natin magiging physical nga ang labanan dito, dahil ito ay nasa quarterfinals na. Tapos na ang elimination nitong PBA Commissioner's Cup, at itong Reno Shine Elasto Printers ay do or die na nga sila dito. Kaya alam natin na gagawin lahat nitong si Coach Ying Giao at saka itong kanyang reinforce na si Trey Tradewell na makakuha ng isa pang panalo para sa may chance pa silang makakuha ng panalo para sa semifinals, kung sakasakaling makakalusot sila sa first game nitong San Miguel Bearmen versus Reno Shine na match-up. So antabayanan natin kung kanino nga dito papabor itong first game nga nitong San Miguel Bearmen versus Reno Shine Elasto Printers, between dito kay Tradewell at saka dito kay Boatwright. So which is parehas nga itong wala pang talo itong dalawang import simula nung pumasok dito sa PBA Commissioner's Cup, ay binuhat na nga nila ang kailang mga team. At dito nga ay napaganda pa nga ang itong San Miguel Bearmen, nakakuha pa ng twice to beat advantage. Ang Reno Shine Elasto Printers naman, bagamat hindi nila nakuha ang top 4, ay hindi na nga inaasahan na papasok pa nga sila dito sa quarterfinals dahil sa 5 sunod nilang pagkatalo sa opening nitong PBA Commissioner's Cup. Pero hindi nga maaaring magpakapante itong San Miguel Bearmen dahil nga sa hawak nila itong twice to beat advantage, dahil kung manalo nga itong Reno Shine Elasto Printers ay makakakuha sila ng momentum para maipanalo rin yung pangalawang game nila. So itong San Miguel Bearmen ay hawak nila itong twice to beat advantage, at itong Reno Shine Elasto Printers naman ay twice to beat disadvantage sa laban ito. Kaya alam natin na gagawin ng lahat nitong si Coach Ying Giao na maipanalo ang laban ito para sa mabuhay pa nga sila sa susunod na laban nitong PBA quarterfinals match-up nila versus sa number 2 na San Miguel Bearmen. So antabayanan natin ang magiging laban ng dalawang kupunang ito. Mamaya nga alas 4 nga ang laban ng Reno Shine Elasto Printers versus sa San Miguel Bearmen, tapatan ng dalawang import na wala pang talo.